Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mahigpit na yakap mula sa panibagong araw para sa inyong lahat. Kamusta, respeto, pagmamahal? Si Natasha, kakasara ko lang pero tumakas at bumalik agad. Ulan anak, mababaliw na ako. Ikaw at si Dede lang nagpapasakit ng ulo ko. Mamaya papakawalan ko na ang kambing, okay? Sabi ko, hihintayin ko si Natasha Hanum, hinahabol pa niya ang kambing. Nakulong ko na siya pero nakatakas siya sa kulungan, nakita mo ba? He, anak, bakit ang likot mo? Mahal ko, bakit ka malikot? Bakit di ko mapigil si Escobar, si Dede at ikaw, ganda? Mga kaibigan, maganda ang panahon ngayon, medyo maalon lang. Malamang uulan na naman ng malakas, mukhang ganun na nga. Alon, alam mo yung bago umulan, may malakas na hangin muna, ganun ang panahon ngayon. Ngayon, nandito na ako sa araw na hinihintay nyo. Alam nyo, nagkaanak na sina Hades, tatay at Bella. Matagal ko nang di na ipapakita sa inyo ang mga ito. Ngayon, 40 araw na ang mga anak natin. Sabi ko, ipapakita ko na ngayon. Tiyak na curious kayo kung ano na ang itsura ng mga anak natin, paano sila lumaki, at ano na ang hitsura nila ngayon. Sasagutin ko ang lahat ng katanungan nyo ngayon. Ngayon, papakainin ko sila sa video at gagawin ulit ang internal parasite treatment na ginawa ko nung nakaraang linggo. Sa susunod na linggo, kung papalarin, sisimulan na rin natin ang kanilang mga bakuna, mga kaibigan. Bago ko sila ipakita, huwag nyo naman akong biguin, pakiusap, gawin nyo naman ang pabor ko. Para masuportahan ako, pakilike ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Sobrang matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang likes at comments nyo. Sana wag nyo akong biguin at gawin ang pabor ko. Dati palagi ko kayong binabati. Nagpahinga muna ako. Magsisimula uli akong bumati. I-comment nyo ang pangalan, apelido at saan kayong syudad o bansa. Sa video na ito, babatiin ko ang 2 taong special na nag-request. Sa susunod na video na lang ako babati ng iba. Nag-message sila sa Instagram. Mula dito sa Ankara, binabati ko si Emre Dogmus. Mula Tekirdag, binabati ko si Yusuf Pamuk. Sa susunod na video, babatiin ko kayo ulit. Isulat nyo sa mga komento mga kaibigan. Halika. Alam nyo na huling pinagtambal ko si Hector Babay at Asil. May ilan na nagbigay ng mga mapanuring komento na kesyo pinapaparis ko raw agad ang aso ko sa unang pag-init. Hindi sa unang pag-init, kundi sa pangalawa. May ilan din na nagtanong kung magkakaroon ba ng problema dahil sa pagkakaiba ng laki. Sa tingin ko, hindi naman magkakaproblema mga kaibigan. Patuloy lumalaki si Asil kaya hindi tayo magkakaproblema. Sigurado akong magkakaroon ng magagandang anak si Ginang Asil at Hector Papa. Ngayon naman si Hector. Parang dambuhala siya kumpara sa mga normal na Cane Corso na kalahati lang ng laki niya. Talagang malaki si Hector Papa. Halimbawa, si Asil na mas lumaki at na-develop ay si Zeyna. Ngayon, halos pareho na sila, konti lang ang taas na diferensya. Ang mga babae, pagdating sa laki, ay ganun talaga ang karaniwan. Ang mga lalaki naman ay sobrang laki. Naintindihan nyo ba? Inaakala nyo siguro na ang babae ay magiging kasing laki rin ng ganito. Wala pa akong nakikitang babaeng Cane Corso na kasing laki ni na Hector at Carlos. Hector, tatay, ang aking leon, tunay na anak ng Italia. Si Hector, tatay na, sana masaya at malapit ng maging ama. Mamahalin natin ang mga tuta at naway pagpalain tayo ng Diyos. Sa palagay ko, magkakaroon ng magagandang anak si Asil. Tara, tingnan natin. Puntahan muna natin ang ating mga kambing. Alam nyo kahapon, sila ang huli kong pinalaya. Medyo nahirapan pa tayo noon. Ngayon, gutom na sila. Ayos ba? Hindi ko pa sila pinakain. Tingnan natin kung makikinig sila kahit gutom. Subukan natin, pero kailangan munang ikulong si Natasha Hanum. Paano natin gagawin kay Natasha ngayon? Natasha, pasaway kong anak, problema talaga kita. Halika dito, saan ba natin ilalagay si Natasha? Kahit saan tumatakas pa rin siya mga kaibigan. Hindi pwede, sandali nga. Ilalagay ko muna siya sa maliit na kwarto ng kulungan habang kinukunan ko ng video para manatili siya saglit. Natasha, pumasok ka doon. Sige, pumasok ka. Sige, manatili muna siya sa kwartong yon. Nakakakuha naman ng hangin ang mga kwarto dito. Para lang hindi siya makatakas. Kasi kapag nakatakas siya, aatakihin niya ang kambing, magkakaproblema tayo. Tara, puntahan natin sila. Bonchok, halika mga bata, tingnan ninyo. Sandali lang, gutom na sila. Panoorin niyo paano nila ako pinakikinggan kahit gutom pa sila. Halika, 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 halika. Halika baby, halika, halika. Bonchok, gutom ka na ba pa siya? Halika, 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 halika. Teka, tingnan ko muna, parang hindi nila ako pinansin masyado. Kanina lang, nilapitan ko sila, alam mo yon. Kanina, tumatakbo sila sa likod ko para sa pagkain, pero ngayon, di na sila lumalapit dahil alam nilang wala akong ibibigay. Ito ang gagawin natin. Tingnan mo, papasok muna ako sa kulungan. Halika, 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 halika. Halika, anak, halika. Ayan, nagtitipon-tipon na sila sa kulungan, tara. Halika. Ang galing ng anak kong babae. Baka dumating pa yung iba, kaya kailangan na nating itabi ang mga ito ngayon. Kailangan ko ng isang plastic bag o kung ano mang lalagyan. Lalagay ko na lang ito dito. Halika.
Halika, maglalagay ako ng pagkain. Halika. Halika. Halika, tingnan natin kung anong meron dito. Halika. Halika, halika, halika. Aha. Aha. Tok, tok, tok. Nagsisimula na silang magtipon ngayon. Akala nila magpapakain ako. Tingnan mo. Nagugutom na ba kayo mga loko? Ngayon, papakainin kayo ni tatay. Halika, subukan nating ilabas ito. Paano nakarating dito si Bonchok? Nagutom ka na ba ha? Ikaw talagang si Bonchok. Halika. Ibubuhos ko na anak. Ibubuhos ko na ang pagkain. Ayan. O, tingnan mo. Nag-mood na sila. Kita mo. Mga pilyo kayo, anak. Pag busog na kayo, hindi nyo na kami pinapansin. Kailangan pala gutom kayo para mapansin kami. Halika, subukan nating ilabas sila sa bakuran. Halika, halika. Kunin mo yung sisiw. Dali, halika. Tingnan mo kung saan siya nakarating. Tingnan mo. Naglalakad siya sa ibabaw ng kambing. Sisiw! Ang galing mo talaga. Grabe ka, grabe ka. Halika nga dito, halika. Sige, ilalabas ko kayo. Halika, 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 halika. Halika, 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 halika. Sige, lalabas na tayo. Halika. Dumaan na kayo. Teka lang, Asya. Halika, 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 halika. Teka lang, Asya, teka lang. Halika, 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 halika. Sige, pumasok ka na anak, halika. Halika. Sandali, baka makalabas ang mga pato ha. Pamuk, halika rin anak. Pamuk, halika na, lumabas ka na rin ngayon. Ngayon, tingnan ninyo, nailabas natin ng maayos, nakita nyo ba? Sandali, Asya, huwag mong hawakan. Halika, sandali, subukan nating hilahin ang mga ito dito. Halika, 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 halika. Halika anak. Halika anak, halika. Halika, halika, sige na. Halika, 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 halika. Dapat gutom sila kuya kasi pag busog din nila ako pinapansin. Kita mo. Halika, 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 halika. Ang galing niyo, halika. Madali silang mapasunod pag gutom pero pag busog na, hindi ka na pinapansin. O tingnan mo si Bonchok, tumatakbo pa palapit. Halika na Escobar, huwag kang sumigaw. Halika, 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 halika. Magaling mga leon, halika na. Si Jaggy ay tinatamaan ng sungay. Halika, halika, halika. Grabe kayo, halika. Halika, halika, halika. Ayos, nakita mo ba? Tingnan mo. Ngayon, nakita mo ba kung gaano kadali nating nakuha ang lahat? Busugin niyo, Chenyo, grabe. Si Bonchok parang tumatapang astig ka talaga, idol. Grabe ka, idol. Magbubitin na rin ba sila dito? Oh, umakyat na sa guma ang isa, oh. Ayos, mga idol ko. Grabe kayo, grabe. Oh, kita mo, ganun kasimple. Nagkamali tayo na pinalabas sila habang busog pa. Sabi ko na sa inyo, hindi ito dahil sa kakulangan ko ng karanasan. Kapag busog ang kambing, hindi kanila pinapansin, di tulad ng aso. Dapat gutom sila. Ngayon, hindi ko na sila bibigyan ng pagkain sa umaga. Dati binibigyan ko sila tuwing umaga. Palalayain ko sila sa umaga at papakainin sa gabi. Kung hindi, 2 beses ko lang sila pinapakain tapos pinapabayaan ko silang kumain ng damo. Mas healthy kung sa labas sila kumain ng dahon. Bibigyan ko muna si Bonchok ng damo. Bonchok, kunin mo. Dalhin mo anak, nakita mo ba paano niya kainin ang pine cone? Kunin mo, Bonchok. Pakakainin kita gamit ang kamay ko, kunin mo. Bonchok, kunin mo ito, kunin mo. Si Bonchok ay gustong kumain sa tabi ng pine tree. Teka, Bonchok, kunin mo anak. O siya, kainin mo Bonchok ko, matalino kong Bonchok, halika. Tingnan mo, umakyat pa si Bonchok sa gulong, ang galing niya. Habang buhay ko siyang aalagaan at mahal na mahal ko siya mga kaibigan. Si Bonchok parang aso sa akin, ang ganda niya. Mas matalino pa nga siya kaysa sa mga aso. Talagang astig siya pare. Halika, bibigyan ko sila isa-isa kasi hindi nila abot. O heto. Pinapakain ko sila gamit kamay ko. Pamuk, halika, kain anak. Oo, buti naman at nakakain ka Pamuk. Fastak, nandito ka rin pala. Bonchok, naipit ka, Bonchok. Bonchok. Ang saya naman dito, halika na. Teka, hindi nakakain ng bata. O siya, anak, ikaw naman. O pakainin kita gamit ang kamay ko. Yung iba mailap, tingnan mo yung huling dalawa, bukod kay Caramel. Kung pakakainin ko sila gamit ang kamay ko. Siguro masasanay sila sa akin, halika anak. Anak, ubusin niyo ang puno ha. Ang lakas nilang kumain ha. O, ito. O anak, kita mo, huwag kang tatayo lang dyan kuya. Doon ka sa ibaba tatayo. O, kumuha ka ng bulak. Ayos, para kay Pamuk yan. Ang galing talaga ng anak kong babae. Kayo rin ba nag-aalaga ng tupa?
Kita mo, ganito lang pala yan, oh. Alam mo ba, kahapon, pinahirapan ko talaga ang sarili ko. Tapos si Lolo, nasa labas pa siya noon. Tingnan mo si Lolo ngayon, pinapanood niya tayo mula doon. Lolo, nalulungkot ka ba pag di ka makalapit? Feel yung Lolo, nalulungkot talaga siya, nalulungkot ang loob niya. Pabayaan nating makakain ng maayos ang mga kambing, kuya. Hindi kasi nila maabot eh. Mas gusto pa nila itong pine na ito. Tingnan mo, hindi nila kinakain yung isang pine eh. Gusto nila itong pine na may palamuting parang palawit. Huwag mong kainin ang tali, babae. Uy, kinakain niya ang tali doon. Sira ulo, kunin mo pamuk. Pamuk, kunin mo. Pamuk, kunin mo anak. Halika. Ibibigay ko ito para hindi masayang kunin mo. Bonchok, halika. Kunin mo, Bonchok. Dalhin mo, anak. Magaling ka. Simula ngayon, laging babantayan ang kambing araw-araw. Ako rin ang nagsara kagabi at pinalaya ko sila kaninang umaga. Hayaan na lang silang magsaya hanggang gabi, kuya. Simula ngayon, kanila na ang lugar na ito, magpakabusog sila sa damo. Ngayon, alam niyo ba kung anong gagawin natin? Kumain si Asya ng sungay mula kay Bonchok. Si Bonchok tinuturuan ng mga aso ng leksyon. Tingnan mo, nagalit siya kay Asya. Tara na, nasa nursery na ang mga tuta. Ako ang nag-alaga sa kanila noong unang buwan. 1 linggo o 10 araw na mula nang ilabas ko sila. Sobrang dumi na nila at hirap na silang alagaan. Dinala ko na sila ngayon sa nursery. Ilabas muna natin si Bella Hanam at itali siya, mga kaibigan. Pagkatapos kunin din natin ang mga anak niya, dalhin natin sila sa lugar ng mga manok. Ipapakita ko sa inyo isa-isa silang lahat. Halika kayo. Halika dito, anak ko, halika. Halika, Ginang Bella. Ngayon, may ganyang ugali si Ginang Bella. Kapag nilagay mo ang sinturon, sa gilid mo ilalagay. Gusto niyang hilahin ang sarili niya gamit ang sinturon. Tingnan mo, sandali lang, babae. Zili. Mahal ko talaga si Ginang Bella. Bata pa rin siya, tingnan. Alam mo naman, bata pa talaga siya. Sa ngayon, siguro mga 13 o 14 na buwan na si Bella, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda talaga ng batang to. Unang beses niyang nanganak, pero grabe, ang galing niya maging ina, mga kaibigan. May mga maliliit siyang pagkakamali. Minsan, sobrang nainis ako sa kanya. Teka, tingnan natin paano niya tinitingnan ng kambing. Nakalimutan niya ang tali nang makita sila. Anak, anong ginagawa ng mga to dito? Kambing ba ang mga ito? Oh, Bella, hindi pa natin ipinakilala si Bella sa mga kambing, di ba? Paano siya natulalas sa kanila? Teka. Halika, dali natin siya doon, tingnan natin. Sa tabi ng mga kambing, tingnan mo. Kaaway ng kambing. Ito rin, kaaway ng kambing. Tingnan mo. Anak, naisip kong gawing aso ng pastol ka. Ha? Iiwanan mo ang pagiging ina, gagawin kang aso ng pastol. Oh, umaatake siya. Tingnan mo. Huwag niyong habulin sila. Naghihintay din si Asya na habulin sila. Talagang tuso si Asya. Huwag galawin ang mga kambing ko, ha? Teka, huwag palapitin si Bella, natatakot ang mga hayop. Halika, babae. Alam niyo ba bakit ako nagalit sa kanya? Mga 2 linggo na ang nakalipas. Kinain ni Ulan ang pagkain ng anak niya, tapos kinagat pa niya ang anak, mga kaibigan. Karaniwan, ang inang aso ay hindi ganun ang ginagawa. Sumisigaw lang at tinataboy, hindi naman talaga nangangagat. Pero itong siraulong ito, kinagat talaga, kaya sobrang nainis ako noon. Pero bukod doon, mahusay siyang ina. Inaalagaan naman niya ng maayos ang mga anak niya, salamat sa Diyos. Hindi naman siya masyadong pumayat pagkatapos manganak, maganda pa rin katawan niya ngayon. Maganda pa rin siya kahit bagong panganak na aso. Kailangan lang talaga ng kaunting dagdag na timbang. Ilan na bang tuta ang inaalagaan niya ngayon? Kahit anong pakain mo, hindi siya masyadong tataba. Pero sa tingin ko, ayos naman ang lagay niya base sa pagkain. Tama, anak? Ang ganda ng anak kong si Bella. Bella, halika at gagawan kita ng harness. Marunong ka ba mag-harness, anak? Halika rito. Oh, gusto niyang ilakad ang sarili niya. Oh, sige, ikaw na ang maglakad. Sige. Oh, ikaw na ang maglakad, oh. Sige, halika na. Halika. Hintayin, susubukan ko siya sa gulong kung maghahang. Bella. Sige na, babae. Manyak, pareho lang kay Sky. Ganyan din si Sky, pareho lang sila. Teka nga. Sige, Marla, kalma ka lang. Ang cute ni Bella maglaro. Gusto ko siyang haplusin. Ang tapang ng anak kong babae. Masaya ang hayop dahil ramdam niyang mahal siya. Nagiging masaya siya kung saan niya nararamdaman na mahal siya, mga kaibigan. Tingnan mo. Ibibigay ko ang lahat para sa matalino kong anak, pero ngayon ipakikilala ko muna siya kay Marla. Tama na, bitawan mo na ang tali. Sandali lang, anak, sandali lang. Kaaway ng tali. Tingnan mo. Hindi talaga gusto ni Marla si Bella. Marla, sino ang anak ko? Ha? O sige, kalimutan na lang natin ang goma. Si Marla talaga, magwawala na naman siya. Nabaliw na sa sinturon, sisirain na naman. Halika, anak. Halika. Pero si Reyna Hanam ang itinali namin kapalit mo. Hindi ko na rin inilalagay si Reyna sa kulungan. Dito ko na lang siya itinatali. Sinira niya ang kulungan niya. Baliw talaga. Dito muna siya hanggang maayos ang kulungan. Halika nga rito. Halika, Bella. Halika, ipakilala kita kay Reyna. Ngayon, sobrang bait na ni Bella. Dati pala away siya. Simula nang nagkaanak siya, naging maamo na siya, mga kaibigan.
Nagkaroon ng pagkamulat at pagkalma ang hayop, grabe talaga. Halika anak, itali ka muna namin dito. Palagi kong nilalabas ang mga anak niya, natutunaw ang puso niya pag nakita sila. Baka may gawin akong masama sa mga anak niya. Halika. Halika dito, hayaan mong itali ka ni tatay. Hintayin mo ako dito. Ayos, ikaw anak, manatili dyan. Ngayon, oras na para sa mga anak natin. Pinagsama ko na ang mga sisiw sa tabi ng mga manok. Pero may tanong ako sa inyo. Halika, huwag mo munang ipakita ang mga sisiw. Ilan ang sisiw natin? Pakisulat sa komento. Maghihintay ako ng mga 5 hanggang 10 segundo. Ayos ba? Tingnan natin kung sino ang makakatama, malalaman natin maya-maya. Una, bubuksan natin ang itlog para sa mga sisiw. Halika, ayusin natin habang nandito pa tayo. Tingnan natin kung ilan ang itlog ngayon. Nagtrabaho ba ang mga manok natin ngayon? Ano kayang ginawa nila? Dahil malamig, bumaba ang produksyon ng itlog. 1, 2, 3. Sa malas ng mga anak, konti lang ang itlog ngayon. Kailangan nating dagdagan ang mga manok. Tingnan mo. Halika, ilaga natin ito. Ayos ba? O baka dapat daling ko na lang diretso dito ang kalan. Daling ko na lang dito ang kalan. Hintayin mo. Titingnan ko muna. Mamaya papakainin natin ang mga bata. Kinuha namin ang kalan pero nabasa na rin ito mga kaibigan. Tingnan ko nga kung sisindi ba ito. Mahina ang apoy. Sige, sandali. Ilagay muna natin ito dito ng ganito. Ayos na ba? Bawasan ko muna ng kaunti ang tubig nito. Kaunti lang naman ang itlog eh. Sige, hayaan ko muna ito dito. Sige, oras na para sa mga anak natin. Handa na ba? Magsisimula tayo sa pinaka hindi kamukha hanggang pinaka kamukha ni Hades. Puntahan natin ang pinaka hindi kamukha. Halika dito. Tara, tingnan natin kung sino ang tama ang hula. Sasabihin ko din, 5 ang anak namin. Bibigyan ko ng puso ang nakahula. Halika dito, aking matapang na bata. Halika. Masya Allah. Bago ko ipakita ang anak, mag-comment muna ng Masya Allah para iwas usog, pakiusap. Praning ako dito, alam nyo na. Comment kayo ng Masya Allah, mga kaibigan. Halika, tingnan mo ang ganda nito. Masya Allah, anak kong parang leon. Karisma mo, tunay na anak ng Anadolu, alamat ng hinaharap. Ngayon, ang anak kong ito, kapatid ni Hades si Hena at pareho silang may 3 kulay. Nakuha niya ang kulay niya doon. Medyo mas mahaba ang balahibo niya, parang nakuha niya ito sa lahi ni Bella, ang balahibo niya. Pero sa laki, lahat ng pisikal niyang itsura kuha kay Hades. Tingnan mo. Yung hugis ng ulo niya. Nakikita niyo yung bungo niya, parang kay Hades talaga yung bungo. Kung ikukumpara sa ibang mga anak, ito ay mas malaki. May isa pa tayong malaking anak na ganito rin. Yung iba mas maliit kaysa kanila. Halatang nakuha nila ang katawan sa tatay nilang si Hades, di ba? Sa katunayan, may lahi na tinatawag na Saint Bernard. Sa hitsura ng katawan niya, kamukha talaga niya yon at napakaganda ng anak na ito. Sana'y ilayo siya ng Diyos sa inggit at masamang mata. Paglaki niya, lalaki talaga siya, kuya. Tingnan mo, totoo, lalaki siya. Anong ginagawa mo, baby? Siya talaga ang pinakaano sa kanila. Sabihin na natin siya ang pinakamabait. Halika mo si Papa. Halika mo si Papa. Ang galing ng batang ito kasi pinapalaya ko siya. Samantalang yung iba, di ako pinapansin. Lagi siyang kasama at gustong makipaglaro sa akin. Sobrang cute niya. Mas palakaibigan siya kumpara sa iba. Iba talaga pagmamahal ko sa anak kong ito, mga kaibigan. Ang galing ng baby ko. Kita mo ba karisma niya? Grabe, sigurado akong lalaki ito ng malaki. Curious lang ako kung ano itsura niya paglaki. Baka itabi ko na lang itong anak na ito para sa sarili ko, hindi pa ako sigurado. Ipapakita ko rin naman sa inyo ang mga anak. Baka magtabi ako ng isang lalaki, isang babae o 2 babae para sa sarili ko, hindi pa talaga ako sigurado. Pag nakita nyo ang mga anak, sabihin nyo sa akin kung alin ang dapat kong itabi para sa sarili ko, i-message nyo ako. Oh, ito ang una natin. Ang nakikita mo ay parang leon, ito ang una. Ang ganda talaga, grabe. Ito, sobrang magiging kakaibang lahi ito, ha? Nandiyan din si Zeus, kapatid ni Hades. Inabot ko siya kay Ferit, dati naming cameraman. Sobrang kamukha niya, pati kulay at katawan pareho sila. Medyo mataba siya, kamukha ng aso ng pastol. Ang galing ng anak ko. Halika, ipapakita ko yung pangalawa. Ito ang isa pa naming anak. Tingnan ninyo, halimbawa, sa pagitan niya at nung isa, malaki ang kaibahan, mga kaibigan. Mas maliit ito pero kamukhang kamukha talaga ni Hades. Tingnan ninyo, yung hugis ng ulo. Nakikita ninyo, may kaunting umbok lang dito. Yung umbok na yan ay nakuha nila sa bungo ng nanay kasi si Belan may ganitong umbok din sa ulo niya. Bukod doon, tingnan mo yung linya ng mukha at itsura ng katawan. Kita nyo yung puti sa dibdib niya? Si Hades talaga yan, kuya. Nakuha niya kay Hades, grabe anak ko. Pero iba ito sa isang kuting. Dadaling ko ulit yung isa para makita nyo. Tingnan ninyo, nakikita ba ninyo ang pagkakaiba ng katawan? Mas maliit itong kuting na ito kaysa doon. Tingnan ninyo.
Sa laki, sa pisikal, pati sa lapad, nakikita mo, di ba? Ang dahilan nito, ngayon si Miss Archo Tyson ang tatay ni Hades. Si Miss Archo Tyson ay mas maliit na aso kaysa sa Rottweiler dahil sa lahi niya. Nakuha niya ang genes mula sa Rottweiler at sa lolo niyang si Miss Archo Tyson, kaya mas maliit si Tyson ngayon. Sa laki, malamang magiging katulad ito ni Tyson. Mas mababalapit siya doon kaya kitang-kita ang malaking pagkakaiba nila. Mashallah sa aking leon. Mas maliit ito katulad ni Tyson. Tingnan mo, mahaba ang balahibo. Maikli ang balahibo nito. Parang gitna ng Tyson at Hades pero mas maikli kay Hades. Ngayon, ipapaanak natin ang aso pati buong lahi, hindi lang magulang kundi pati lolo, lola at iba pa. Doon galing, gets nyo, kaya ang batang ito, pisikal, kamukhang-kamukha ni Tyson. O, tingnan mo, may umbok din sa ulo. Kita nyo, ganyan. Kay Bella, halatang halata yung umbok na yon. Ngayon, ako naman, hindi ko naisip yung umbok na yon, pero sa kulay, lahat sila pareho. Sabi ko parang kay Hades. Dominante talaga gene niya, kahit kanino'y pares. Gaya dati kay Sofia, nagkaanak kami. Hindi nabuhay ang mga anak sa kasamaang palad. Ganon din, ganito rin ang nangyari nun. Pareho lang. Ganon ulit ang mga naging anak namin. Wala lang ganitong umbok nun. Nakuha rin niya yun kay Bella. Ito na ang pangalawa namin. Ang leon ko, grabe, ang gwapo ng anak ko. Anak talaga ni Charisma. Kita mo ang inosente niya. Mukhang sobrang inosente, di ba? Mas maliit siya kaysa sa iba at mukhang inosente kong baby. Magpapakabihag si Papa para sa'yo, magpapakabihag. May puti rin siya sa bibig niya. Gusto mo bang kagatin ni Papa ang mga tenga mo? Heto na baby, sandali lang at ibababarin kita ngayon. Ang anak natin bro, sobrang laki ng pagbabago. Parang bantay na aso, ang galing niya. Susunod na si number 3. Narito pa ang isa nating number 3, babae naman. Grabe, nakita mo ba ang anak kong babae? Hindi mapakali ito. Medyo hyperactive siya. Ang ganda ng anak ko. Halimbawa, ito naman ang isa pa naming anak na babae. Mas malaki pa siya kaysa sa lalaki. Tingnan mo sa pisikal na anyo, parang si Hades talaga. Grabe, ang ganda ng anak kong babae. Pero tingnan mo, sobrang itim ng kulay niya. Wala talagang kaputihan. Dito lang sa gilid may kaunting puti. Tingnan mo, parang si Hades din. Siguro mas maliit pa ito kaysa kay Hades. Sa kulay, kamukha talaga ni Gabi. Sobrang itim din si Gabi, di ba? Tingnan mo, yung ulo, labi, tenga, parang kay Hades talaga, tol. Ang galing ng anak kong babae. Malamang itatabi ko na lang itong batang babae para sa sarili ko. Itong batang babae. Anong masasabi nyo? Itatabi ko na ba siya para sa sarili ko? Talagang napakaganda ng batang babae na to. Anak na natin ngayon ng lahi ni Hades, ang batang babae. Merong Gabi. Kapag nangyari ito, magkakaroon na tayo ng pangalawang anak na babae. Ang ganda, sobra, tingnan mo. May kaunting umbok din dito. Mas maikli ito, tulad ni Bella, nakuha rin niya. Pero sa itsura ng muka at iba pa, lahat Hades. Ngayon, tingnan natin ang ganito. Hawakan natin ng ganito ang mga tainga niya. Paano kaya tatayo ang ulo niya? Aba, ang liit at iksi ng tainga mo, anak, hirap hawakan. Tingnan mo, ang tainga niya ay hugis tulad ng kay Hades. Mas mahaba ang tainga ni Bella, pero ito parang kay Hades talaga. Nakikita mo ba? Grabe, ang galing ng anak kong lalaki. Para kang naging astig, anak. Sinasabi kong anak kong lalaki, pero parang tunay na lalaki ka na talaga. Grabe. Ito ba yung number 4 natin, di ba? 4, naging 3 na lang. Ito na yung 3. Grabe, ang galing ng anak kong babae. Tunay na anak ng Anadolo. Ang kinabukasan, lumalaki na ang mga alamat, mga kaibigan. Paglaki nila, magiging magagandang yam-yam sila rito. Bubuo ako ng isang gang. Akin ka, aking leon. Ngayon, oras na para sa pangapat ko. Halika nga rito. Akin ka, aking leon. Ito naman ang anak nating babae. Ito rin ang isa pa nating anak na babae, mga kaibigan. Magkamukha na talaga sila ng isa pa. Medyo pareho ang kanilang itsura at pangangatawan. Parang mas matulis lang ang ulo nito, hindi ba? Yung isa naman ay medyo mas malapad. Mamaya ikukumpara natin at titingnan. Tingnan mo, mas mataas ang umbok nito. Nakuha niya yung umbok na yun kay Bella, pero sa itsura at kulay, itim na itim din siya. Ang galing talaga ng anak kong babae. Ang galing at ganda talaga ng anak ko. Pwede ko na sigurong itabi sa sarili ko ang batang ito. Anong masasabi niyo? Ako, ayoko talagang ibigay kahit isa sa kanila. Mga anak ni Hades Papa ang mga to, aalagaan ko silang lahat. Sumpa man, hindi ko pa alam kung ibibigay ko sila o hindi. Nagsasalita lang ako, malay mo. Itatabi at palalakihin ko sila para sa sarili ko. Anong masasabi nyo? Hinihintay ko opinyon nyo. Subukan din nating hawakan ang mga tenga nito. Grabe, ang galing ng anak kong babae. Mas malalaki pa ang mga babae ko kaysa sa mga lalaki. Sandali anak, ang liit pala ng tenga mo. Yung mga tenga nyo hindi kay Bella kundi kay Hades nakuha. Tingnan natin anak. Hindi ba bilog ang ulo? Bilog, grabe ang anak ko. Kita mo ba to? Ang galing-galing ng anak ko. Grabe, talaga namang napakaganda niya. Panginoon, ilayo siya sa masamang mata. Huwag masyadong purihin. Hindi ko nagustuhan ang ginawa ng mga anak niya at lahat sila ay pangit. Oh, anak, pangit? Ano ba itong itsura ng mukha na to?
Oh baby, mukha kayong pangit pero inosente. Halikan ko na lang siya. Aangkinin ko na rin to para sa sarili ko, di ba? Nagustuhan ko rin talaga ang babaeng ito, mga kaibigan. Gaya ng sinabi ko, hindi pa ako sigurado, tol. Pag-iisipan pa natin yan, magmumuni-muni pa tayo. Pagkatapos, saka natin malalaman kung anong gagawin natin. Gusto ko rin sanang marinig ang mga opinyon nyo. Babasahin ko ang komento at doon magdedesisyon. Ngayon, pumunta tayo sa bunso nating anak. 5 ang anak natin, 3 lalaki at 2 babae. Isa sa kanila ay kamukha ni Hades. Pareho talaga, parang nung bata pa si Hades. Kamukha niya sila pero yung isa, ibang Hades talaga. Makikita nyo pag nakita nyo mukha niya. Kung handa na kayo, ipapakita ko na rin siya. Huwag nyo naman akong biguin mga kaibigan, paki-like naman ng video. O, handa na ba tayo? Handa na ba kayo mga bata? Grabe ang galing ng anak ko. Tignan nyo naman ang galing ng anak kong lalaki. Siya talaga ang tunay na anak ng karisma. Sa kanilang lahat, siya ang pinakamalaki, tol. Siya ang pinakamalaki. Talagang ang katawan niya ang ganda, tol. Si Hades, kamukhang kamukha niya. Kita mo ba ang kakulitan? Nung bata pa si Hades, hindi rin siya mapakali. Palaging hyperactive. Tignan mo, pareho siya. Sabi niya, paglaki ko, matindi ako. Ang galing ng anak ko, pati balahibo niya. Kumpara sa iba, medyo mas maikli. Tignan mo, mas maikli pa kaysa kay Hades. Nakuha niya kay Lolo, kalahati-kalahati, gets mo? Nakuha niya kay Tyson, kamukhang kamukha talaga. Tingnan ang puting detalye sa dibdib, parehong-pareho kay Hades. Kita mo yung kaputian sa dulo ng paa, pareho kay Hades. Anak talaga ni Hades yan, bro. Nagsimula na rin siyang mangagat. Tingnan mo, ang kulit mo na agad. Ang cute ng asul mong mata, nakakagigil ka, baby ko. Inireserba ko na ang tuta na ito para sa akin. Siya lang ang hindi kamukha ni Hades. Ay ang umbok sa ulo niya. Pero ang hula ko dahil sa umbok na yan. Ayos ba? Alam niyo ba paano yung mangyayari? Mas lalawak ang itsura ng ulo. Sa tingin ko, ang batang ito, parang mas malaki ulo nito kaysa kay Hades. Kita niyo naman, mukhang mas lalaki pa siya kaysa kay Hades. Kasi nung 40 araw pa lang si Hades, hindi pa siya ganito kalaki. Grabe ang lalaki ng mga kuting na ito. Panginoon, ilayo mo sila sa malas. Ikaw ang leon ko pero hindi talaga kita nagustuhan dahil pangit ka. Pangit. Sobrang pangit mo talaga. Gagawin kitang alamat ng hinaharap, alamat. Ngayon, sa batang lalaking ito, nag-iisip ako ng pangalan. Ganito, ayos ba? Papangalanan ko ang anak nating lalaki sa video na ito. Destan ang iniisip kong pangalan. Anong masasabi ninyo para sa anak kong ito? Destan. Ayos ba? Anong opinion nyo mga kaibigan? Epiko ni Hades ito. Anong masasabi nyo? Ayos ba ang epiko? Kung may ibang question kayong pangalan, pwede ko ilagay. Sana, kung wala si Tyson natin, ilalagay ko sana ang pangalan ng lolo niya sa kanya, ang pangalan ni Mizacho Tyson. Pero, may isang Tyson na tayo sa bakuran natin. Kaya para maging epiko ni Hades, epiko rin ni Hades. Gusto kong pangalanan itong Destan. Interesado rin akong malaman ng mga opinion ninyo mga kaibigan. Siyempre, sana mabuhay ang mga anak natin. Ngayon, mga 40 araw pa lang sila, binigyan na namin sila ng gamot laban sa internal parasites at ulitin pa namin ito. Pagkalipas ng 1 linggo, babakunahan sila. Sana hindi sila magkasakit o magkaroon ng anumang karamdaman. Talagang pinananatili kong malinis ang kanilang paligid para siguradong ligtas sila. At saka, pinapakain ko rin sila ng maayos, sa totoo lang. Sana ibigyan sila ng Diyos at mabuhay lahat. Mga baby, anong ginagawa nyo dyan? Mga pilyo talaga. Oh, teka, ipapakita ko sa inyo ang dalawang ito na magkatabi. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang pagkakaiba nila. Mukhang makapal ito kasi mahaba ang balahibo ng kuting na ito. Tingnan nyo. O yung sa kanya naman, kahit maikli ang balahibo ni Destan, mas malaki pa rin siya, kita mo. Grabe, ang galing ng leon ko. Mas mahaba rin siya pagdating sa laki. Maganda. Mga bata, gutom na ba kayo? Gusto nyo ba ng pagkain mula kay Papa ngayon, ha? Gusto nyo ba ng pagkain mula kay Papa? Malalaki ang mga tiyan nyo. Sobrang mahal kayo ni Papa. E di sana bibigyan ko sila ng gamot para sa bulate. Ngayon, hindi ko na lang ba ibibigay yung gamot para sa bulate? Bigyan na natin sila ng pagkain ngayon. May dala akong tableta laban sa bulate, pero kung ibibigay ko ngayon, baka sila magsuka. Huwag na nating subukan. Mga bata, halika kayo rito, pakakainin namin kayo. Halika, 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 halika. Halika mga baby, luto na ba ang itlog? Anong ginawa nyo sa sapatos ko sa hardin? Mga pilyo kayo. O Papa, paano mo sila minamahal? Mga malalaki kong baby, halika ikaw din, halika dito iha. Sinasabi kong iha doon sa isa pa naming anak na lalaki. Siya yung bunso. Mas malalaki pa sa kanya ang mga babae. Siya talaga ang... Nagmana siya sa sepulturero. Kita mo yung mataba? Oo, baby ko yan. Ang cute mo talaga, kamukha mo ang Saint Bernard. Halika mga leon ko, Papa. Kakain tayo. Tingnan natin kung luto na ang itlog. Magtipon-tipon kayo. Halika, halika, halika. Halika, 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 halika. Oh, pati mga manok nandito rin. Tandang, huwag mong subukang umatake sa akin. Magpakabait ka. Nandito si Jute. Hindi pa luto ang itlog, mga kaibigan. Paano natin gagawin yung bagay na yon?
Problema yung hindi pagkaluto ng itlog. Huwag muna nating ibigay ang itlog, sandali lang. Gawin natin yung isang bagay, halika. May special akong binibigay sa kanila ngayong tuyong pagkain. Ayusin natin yun, may basang pagkain din. Karaniwan sa loob. Naglalagay din ako ng itlog pero ngayon hindi pa naluto ang itlog. Huwag nating ibigay ng hilaw. Ibibigay ko na lang yun mamaya kung hindi pwede ngayon. Ngayon halika't ihanda na ang pagkain nila. Huwag ilapit sa mga manok. Dito na lang sa mesa ko ihanda. Ingat anak. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sa inyo ang bagal ninyo. Huwag kayong paikot-ikot sa paanan ko. Mga pilyo. Ngayon, tingnan mo. Ganito, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Tingnan ninyo, may ganito tayong tuyong pagkain. Halika, ipakita mo ito ng malapitan. Especially itong pagkain na ito. Ito ang starter na pagkain hanggang 8 linggo lang. Ibinibigay ito sa mga tuta at inang aso bilang mataas na kalidad na pagkain na nakakatulong sa paggawa ng gatas. Ibig sabihin, ang kilo nito ay 500 piso ngayon. Pwede ninyong kwentahin. Ilalagay na natin ito dito ngayon. Ayos ba? Dumako na tayo sa kanilang tuyong pagkain. Sige mga bata. Pagkatapos ito, may special tayong tuyong pagkain ngayon. Ito ay, ang tawag dito ay pate. Special ito, parang adobo na basang pagkain. Napakagandang basang pagkain ito. 70% nito ay karne. Hindi tulad ng iba na parang jelly o hindi maganda ang kalidad. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo ang loob, nakikita mo ba? Tingnan mo. Ganito ka-special ang basang pagkain na ito. 70% itong karne. Ito ang binibigay ko sa kanila. Tingnan mo, ganito rin ang pagbuhos natin, parang adobo. Tingnan mo, oh, heto. Tingnan mo, pumasok sila sa basurahan. Dahan-dahan, mga pilyo. Parating na ang pagkain nyo. Grabe, ang baho naman ito. Seryoso, nag-crave ako mga kaibigan. Ngayon, haluin nating mabuti ang tuyong pagkain gamit ito. Gaya ng nakikita ninyo. Ayos ba? Pagkatapos, ilalagay natin ang mga ito sa harap mo. Papakainin natin sila ng maayos. Madalas, nilalagay ko rin dito. Naglalagay din ako ng itlog dito. Kung ilan man ang itlog na nakuha sa araw na yon, pinapakuluan ko at hinahalo. Nagiging napakagandang pinagkukunan ng nutrisyon para sa kanila. Oh, nakikita mo ba yun? Seryoso, gusto ko talaga yun, kuya. Ha? Teka lang, mga bata. Ngayon, kanila na ang karton na yan. Halika, tingnan natin. Kailangan nating ayusin ang kwarto para sa kanila. Huwag nating hayaang lumapit ang mga manok sa kanila. Halika. Tingnan mo yan, saan ba siya gumagala? Hoy, huwag kayong pumasok dyan, mga pilyo kayo. Halika. Magtipo-tipo kayo, tingnan mo na. Halika. Nandito na ba ang lahat? Nasaan sila? Dalawa sa kanila ang dumating na. Halika. Halika anak. Nasaan na yung iba? Bakit ang kulit ng mga kapatid mo? Teka nga. Halika, nandito ako. Halika, baby. Halika, tingnan natin. Takbo. Nasaan ang panglima? Halika. Magtipon-tipon. Halika, anak. Halika nga. Mga pilyo. Halika. Nako. Dumaan ka, anak. Halika, sige na. Halika nga, nandito ako. Halika. Huwag kayong lalabas. Halika. Halika nga kayo, mga bata. Halika rito. Magtipon kayo. Halika. Halika, binabato ko na. Halika, baby. Halika, huwag kayong tumambay sa pintuan. Halika. Sige, busugin nyo na ang mga tiyan nyo. Teka, tingnan mo, doon ko nilagay. Halika, anak. Anak, halika, huwag kang dumaan dyan. O, sige. Naglagay ako ng pagkain doon. Halika, baby. Halika, mahal ko. Sige, dumaan ka na. May pagkain doon. Ang galing nyo. Ang gagaling talaga ng mga astig kong lalaki. Sana all, ang galing nila. Gusto ring lumabas ng mga pato mula sa labas. Sana all sa inyo. Sana all sa inyo, pati mga sanggol. O bakit hindi ka kumakain, anak? Anong ginagawa mo dito? Halika dito. Kumain ka dyan, tingnan natin. Huwag kayong lumayo. Sandali lang, sisiw.
Huwag kayong pumunta rito. Linisin mo ang timba, sige nga. Ngayon mga leon ko, pakainin nyo na ang mga sarili nyo mga kaibigan. Sa kanila ang kanilang ama. Isang magandang handaan ang inihanda ng kanilang ama. Sana'y magustuhan ng mga leon ko. Napakagaling nyo, grabe. Napakagaling nyo, napakagaling. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maalagaan kayo ng mabuti. Sana nga. Sana'y walang maging problema at ligtas na makarating ang mga anak natin. Mapalaki rin natin sila. Makikita pa natin silang lumaki ng maayos dito. Nagsisimula nang dumating ang mga manok. Mga sisiw, kakain din ba kayo? Ha? Ang dami pang natira sa kamay ko, pre. Paano ba ito kainin ng manok? Parang kanibal ang manok, ha? Tama na, pre. Ang dami mong kumain, umalis ka na. Lumabas ka dyan. Mas mabilis pa siyang kumain kaysa sa mga anak walang hiya. Huwag ninyong pakialaman. Loman. Tingnan mo, babasagin ko ang ulo mo. Sige na. Lumabas ka. Hiwalay ang pagkain nyo, sige na. Ang kapal ng mukha mo, ha? Tingnan mo. Sabi ko, hindi pwede sa'yo. Anak, bilisan nyo ang pagkain, bilisan nyo. Huwag nyong hayaang makuha ng iba. Dali, sandali, habulin ko muna si Loman, sige na. Lumabas ka dyan. Narito na ang tunay na pinuno ng mga matatakaw si Etlik. Pag pumasok siya dyan, ubos lahat, lumabas ka na. Ha? Bilisan nyo ang pagkain, mga tol. Mga kaibigan, ipapakita ko lang ang mga anak natin. Hayaan muna nating busugin sila. Pumapasok na ang mga manok kaya kailangan ko silang bantayan. Kung hindi, hindi nila iiwanan para sa mga sisiw. Gaya ng sinabi ko, huwag kalimutang sabihing Masya Allah para sa mga anak natin. Sa tingin ninyo, sino sa kanila at anong numero ang dapat ipaampon? I-comment lang, babasahin ko. Mahal ko kayong lahat. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo mga kaibigan ko.